Ilang paglabag sa police operational procedure ang nakita ng PNP fact-finding team sa pagtatayo ng checkpoint sa Quezon na humantong sa shootout. Maging si Pangulong Noynoy Aquino napansing may mga inconsistency o hindi pagkakatugma sa nangyari. May news to go si Salima Refran. The police operational procedures were not followed. Na dapat meron pong police vehicle with visible markings. Should be the personnel in the checkpoint should be in uniform na nakikita ng mga hindi yung nakasibilyan. Batay sa investigasyon ng PNP, sa mga nasa checkpoint ay tanging ang hepe ng Atimonan lang daw ang nakauniforme sa mga pulis. Nakasibilyan daw ang 15 police intelligence operatives sa checkpoint, kabilang si Police Superintendent Hansel Marantan na siya nag-iisang sugatan sa checkpoint team. Ang 25 sundalong kasama naka-camouflage uniform. Wala ring marked vehicle sa lugar. Dapat laging naka-uniforme ang police sa checkpoint. There is no excuse na hindi dapat sila mag-uniforme because checkpoints is the function of uniformed personnel. Intel operatives are made to gather information. Hindi po sila yung nagkakandak ng operation. Tinanggal na sa pwesto ang Quezon Provincial Police Director na si Senior Superintendent Valeriano De Leon. Gayon din ang iba pang opisyal na sangkot sa Atimonan shootout. Ang mga non-commissioned officer naman, isa sa ilalim sa restrictive custody sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Inanunsyo naman ng DILG na 8 sa 13 patay ang nagpositibo sa gunpowder sa paraffin test. Sa 14 na baril na na-recover sa crime scene, isa lang ang walang lisensya. 7 naman ang may permit to carry. Sa Biyernes na kadagdang isumite ng PNP Fact-Finding Committee ang kanilang finalized report at ipauubayan na ang investigasyon sa NBI. Dahil dito, umaasang pamunuan ng PNP na wala na magiging pagdududa sa kalalabasan ng investigasyon. Ang resulta ng investigasyon, inaabangan na ng mga kaanak ng mga napatay. Binansagan sila ng mga pulis at mga mahayag ng mga kriminal at di umano ay miyembro ng isang criminal gang. Ang pambabansag na ito ay isa lamang katang-isip upang ilihis ang isipan ng sambayan ng Pilipino sa mga tunay na nangyari. Ang aking pong kapatid hindi lamang kung mabuting tao, mabuting anak, mabuting kapatid. Yung kung sinasabi nila na gun for hire, kidnap for ransom, kahit kailan po. Ni isa po sa mga sakay ng sasakyan na yon ay mga walang bahid na criminal records. Nangako naman ang Pangulo ng maayos at tapat na investigasyon sa insidente. There will be justice, no? Yung where it will lead to, I cannot tell at this point in time. Una mo na reaction, 13 namatay, medyo maraming namatay. I asked for a lot of the details, no? At doon sa details, medyo napag-isip na ako doon sa salaysay na ibinigay. Salima Refran, GMA News.